LeBron James malaki ang mababago kapag pumirma sa Warriors. Bronny James kayang makuha ng Warriors dahil sa mababang presyo at Warriors rookie na si Yaxel Lendeborg MVP sa Summer League. Habang patuloy pa ring umiikot ang usapan tungkol kay LeBron James, isang nakakagulat na pahayag mismo mula kay Draymond Green ang maaaring maging susi sa kinabukasan ng Golden State Warriors. At ang mas nakakagulat, hindi lang ito para kay LeBron. Ito ay pagbabago na dapat mangyari kahit hindi pa dumating ang King. Sa isang tanong ng fan sa Threads, tinanong si Draymond Green kung sino ang magiging pangunahing playmaker kapag dumating si LeBron James sa Golden State. Pareho kasing sanay sina LeBron at Draymond na may hawak ng bola bilang facilitator. Ngunit sa halip na pagtalunan ang papel nila, isang simpleng sagot ang ibinigay ni Green. The offense would be ran around Bron. I'd become PJ Tucker, greatest corner three-point shooter ever. Ibig sabihin, handa siyang isakripisyo ang kanyang dating papel para lamang magkasya ang sistema. Pero ang mas mahalagang tanong, bakit kailangan pang hintayin si LeBron? Kung tutuusin, ito mismo ang pagbabago na matagal nang kailangan ng Warriors. Sa nakalipas na 2 season, naging masyadong predictable ang opensa ng Golden State. Paulit-ulit na lamang ang Curry Green pick and roll. Kapag napigilan iyon ng depensa, hirap na ang Warriors gumawa ng ibang paraan para maka-score. Kung mas madalas maglaro si Draymond ng walang bola, mas luluwag ang opensa ng buong koponan. Ngayon, kaya ba talaga ni Draymond? Siyempre may mga nagdududa. Hindi kilala si Green bilang elite shooter. Sa loob ng halos 10 taon, minsan lang siyang lumagpas sa 32% mula sa 3-point line. Pero may isang detalye na nagbibigay ng pag-asa. Nung nakaraang season, tumira siya ng halos 39% mula sa corner 3. Ibig sabihin, kapag nasa tamang posisyon siya, kaya pa rin niyang maging banta. Hindi man siya magiging Steph Curry, sapat na kung mapipilit niyang igalang siya ng depensa. Kapag naging mas consistent si Green sa corner 3, hindi na basta-basta makakatulong ang depensa sa pagpigil kay Stephen Curry. Mas magkakaroon ng espasyo sina Kristaps Porzingis at ang iba pang scorer ng Warriors. At kung sakaling dumating si LeBron James, mas magiging madali rin ang kanilang pagsasama sa loob ng court. Pero kahit hindi dumating si LeBron, makikinabang pa rin ang Warriors. Isa ito sa pinakamahalagang punto. Hindi dapat nakadepende ang pagbabago ng Warriors sa desisyon ni LeBron James. Kung gusto pa rin nilang makabalik sa championship contention, kailangan nilang baguhin ang kanilang sistema ngayon pa lang. Mas maraming ball movement, mas maraming spacing, mas kaunting predictability, at isa sa pinakamahalagang hakbang ay ang pagbabago mismo ni Draymond Green. At ngayon, paano kung hindi lang si LeBron ang mapunta sa Golden State? Pati ang anak niyang si Bronny James? Oo, posible itong mangyari. At ayon sa mga ulat, maaaring may malinaw ng presyo ang Lakers kung sakaling handa silang i-trade si Bronny. Ayon sa NBA insider na si Evan Sidery, 5 na lang ang natitirang koponan sa karera para kay LeBron James. Kasama rito ang Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang laban ng Warriors. May mga ulat na nagsasabing maaaring gamitin ng Warriors si Brandon Podziemski kasama ang second round pick upang makuha si Bronny. Kung mangyayari iyon, mas magiging komportable umano si LeBron sa kanyang bagong koponan dahil makakasama niya muli ang kanyang anak. Isa ito sa mga posibleng paraan ng Warriors upang masigurong masaya si LeBron sa kanyang huling mga taon sa NBA. Dito nahahati ang opinyon ng maraming fans. Si Podziemski ay isa sa mga promising young players ng Warriors, habang si Bronny naman ay patuloy pang naghahanap ng kanyang tunay na role sa NBA. Sa ngayon, wala pang kasiguraduhan kung magiging malaking bahagi ba siya ng isang championship team. Ngunit kung ang kapalit nito ay ang pagkuha kay LeBron James, maaaring handang isugal ng Warriors ang ilang assets. Maaga pa para sabihin kung magiging cornerstone player si Bronny sa hinaharap. May potensyal siya, ngunit marami pa siyang kailangang patunayan sa NBA. Kung sakaling mapunta siya sa Golden State, hindi agad aasahan na maging pangunahing scorer. Ngayon, hindi talaga si Bronny ang pangunahing target. Ang tunay na layunin ay si LeBron James. At kung ang pagkakaroon ni Bronny sa roster ang makakatulong upang tuluyang pumirma ang King sa Golden State, posibleng pag-isipan ito ng seryoso ng front office. At ngayon, wala pang 1 buwan matapos siyang madraft, agad nang gumawa ng malaking ingay si Yaxel Lendeborg matapos pangunahan ang Warriors sa NBA Summer League Championship at iuwi pa ang Summer League Finals MVP.
At kung pagbabasehan ang ipinakita niya, maaring ito na ang bagong energy guy na matagal nang hinahanap ng Golden State. Sa championship game kontra Memphis Grizzlies, ipinakita ni Lendeborg kung bakit siya ang naging bida ng Summer League. Nagtala siya ng 21 puntos at 10 rebounds, isang dominanteng double-double na tumulong sa Warriors para makuha ang 94-90 na panalo. Mas lalong naging espesyal ang kanyang performance dahil natapatan at nalamangan pa niya ang number 3 overall pick na si Cameron Boozer. Sa bawat importanteng possession, nandyan si Yaxel. Humahabol sa loose ball, lumalaban sa ilalim, at tumitira ng malalaking basket sa mga critical na sandali. Hindi lang talento ang ipinakita ni Lendeborg, mas kapansin-pansin ang kanyang walang sawang enerhiya. Ito mismo ang dahilan kung bakit naniniwala ang Warriors na handa na siyang tumulong agad sa NBA. Sa edad na 23, isa siya sa pinakamatandang rookies ng 2026 draft. Para sa iba, maaaring disadvantage iyon. Pero para sa Golden State, malaking bentahe ito. Mas handa ang kanyang katawan, mas mature ang kanyang laro, at mas mabilis siyang makakaangkop sa sistemang ginagamit ni Steve Kerr. Pagkatapos ng finals, diretsahan ang naging mensahe ni Lendeborg. Sinabi niyang bawat laro ay pagkakataon para patunayan ang kanyang sarili. Hindi lamang sa mga naniniwala sa kanya, kundi pati sa mga nagdududa. Ayon kay Yaxel, "Every game I played, I have something to prove to myself, to those who are doubting me, and to those who believe in me." At hindi lang yon, nangako rin siyang dadalhin niya ang pinakamataas na enerhiya sa bawat laro. "I will be the most energetic player on the floor every night." Iyan ang klase ng mindset na gustong-gusto ng Warriors organization. Habang naghahanda ang Warriors para sa isa pang championship run sa paligid ni Stephen Curry, mahalagang magkaroon ng mga batang manlalarong handang gawin ang maruruming trabaho. Hindi kailangang umiskor ng 25 puntos gabi-gabi si Lendeborg. Kung kaya niyang magdala ng depensa, rebounds, energy, at hustle, malaking tulong na agad iyon sa rotation. Ngayon, ang susunod na tanong ay, paano siya gagamitin ni Steve Kerr? Hindi magiging madali ang pagpasok sa rotation ng isang veteran-heavy team. Pero kung magpapatuloy ang ipinakita niya sa Summer League, mahihirapan ang coaching staff na hindi siya bigyan ng pagkakataon. At kung mahanap ni Kerr ang tamang papel para sa kanya, posibleng maging isa siya sa pinakamalaking steal ng 2026 NBA Draft. Hindi pa man nagsisimula ang regular season, may dahilan ng maging excited ang Dub Nation. Si Yaxel Lendeborg ay hindi lang Summer League MVP. Isa siyang rookie na may tamang attitude, mataas na energy at mentality na handang gawin ang lahat para manalo. Kung maipagpapatuloy niya ang ipinakita sa Summer League, maaaring hindi lang siya maging surprise contributor.